yung mga maliliit na kasalanan hanggang kaya pang solusyonan. Do it now. Yung mga maliliit at pangit na behavior, address it outright. Ito po yun. Verse 21, I have given her time to repent of her immorality. Let them go back to God. Tsagain natin. Sino ba yung bumabalik sa Panginoon? Kung sino man siya, kung sino ka man, tatsagain ka ng Panginoon, pagbibigyan ka lagi ng Lord. Sapagkat mayaman ang biyaya ng Diyos. Samantalahin. That tolerance is very, very active. I don't know if you can recognize this. Ano po? Alam niyo po ba ito? Are you aware of this? Are you familiar with this? Have you seen this in your entire life? Or can you guess at least? Ano po siya? So hindi niyo po alam. Hindi niyo po pinapapansin. Actually, kahit na nasa upuan niyo po, hindi niyo po papansinin. Hanggang sa maramdaman niyo na yan. Alam niyo po kung saan yan? Yan po ay kamakailan na viral. Ano po, dito po sa ating sa International Airport ng Pilipinas na Imbahan. Nag-viral po sa iba't ibang software o social media platform at sumikat minsan pa ang bansang Pilipinas. Of course, we do not degrade our beloved country. Ang punto ko lamang ay hindi natin pinapansin ang suro. Suro po. Kasi siya po ay makakagat ng isang kliyente, ng isang, about to fly, at nag-viral at sumikat. Dahil sa hindi pinapansin, suro. Maliit lang naman kasi, hindi mo siya papansin. Pero ang laki pala ng damage na gagawin sa imahe ng ating, international airport. Well, we are talking, why am I saying this? Alam niyo po, pag yung mga bagay na yan, yung mga walang sa palagay niyo ay kakwenta-kwenta, walang kwenta, pero pinapayagan natin sa ating spiritual life. Hindi mo alam, in the long run, ay magkakaroon pala ito ng masamang epekto at up to the point na wala ka ng control. Ayan. Paano kaya ito maiiwasan? Paano kaya natin ito makikilala? Yan po ang ating pag-aaralan. At hayaan po ninyong basahin ko po ang aklat ng Revelation o ang pahayag. Mula po sa chapter 2 verses 18 to 20. Sabi po rito, the angel of the church in Thyatira write. Of course, it was written physically by John. Ano po? Of course, it is being, commanded by the Spirit of God. At kanya po itong sinusulat in the land of Patmos. Nagkaroon po siya ng vision. Nakatala po yan in the first pages of the book of Revelation. But anyway, marami pong sinulat, of course. In the seven letters in the seven churches. At hindi naman natin tatalakayin lahat yan. Only a certain portion of it, a letter written only in the Thyatira church. These are the words of the Son of God, whose eyes are like blazing fire, and whose feet are like burnished bronze. I know your deeds, your love and your faith, your service and perseverance, and that you are not now doing more than you did at first. And in verse 20, nevertheless, I have this against you. You tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophet. By her teaching, she misleads my servants into sexual immorality and the eating of food sacrificed to idols. Ang ating pong pag-uusapan ay ating pinamagatang the tolerant. Because it
came from the word tolerate, at kaya ang ating the title of the message is The Tolerant. It could be you, it could be me, hindi natin alam, malalaman po natin yan later on. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po'y saglit na yumuko at tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you because once again, you have brought us here in your place of worship in this sanctuary. Heavenly Father, I pray that you minister to your people. I pray that you, through your word, God, speak to your people, Heavenly Father. Salamat at binibigyan mo kaming palagi ng pagkakataong makaniig ka sa dakong ito. Once again, I pray that you anoint your word in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Praise the Lord. Among the 7 letters that were written by, of course, John through the Holy Spirit, this letter to the church of Thyatira is considered as the longest letter. Hindi katulad po ng ibang mga isinulat. Ang ibang churches, of course, if you are familiar with the book of Revelation, may church doon na nakalimot na ng kanyang unang pag-ibig. May church doon na iba't ibang uri ng kasalanan. Pero itong Thyatira ay kakaiba ang kanyang mga binabanggit. At iba-iba rin ang description ng ating Panginoong Jesucristo as being written in the Word of God. Ano naman ang description ng Panginoon when He was addressing the letter to the church of Thyatira? And this is what He said. To the angel of the church in Thyatira, John, in the land of Patmos, write these words. These are the words of whom? The Son of God. So ito po ay tumutukoy sa real author. The real author, of course, is the Son of God. And when we see the word of the Son of God in the book, in the Bible, it is being referred to none other than Jesus Christ Himself. And this Son of God, ano pa ang description? Whose eyes are like blazing fire. Alam niyo po, pag aking pinagmamasdan sa aking imagination, the eyes of Jesus would be looking at me. Alam niyo, ito isang mata na punong-puno ng pag-ibig. Naiisip niyo rin ba yun? Punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng pagkalinga. Pero kakaiba ang kanyang description dito. It is like a blazing fire. Nagniningas na apoy. Natutuwa po ba kayo doon? No? Nakikita ng Panginoong Hesus ang lahat ng bagay sa inyong buhay. Are you excited? Siguro na-excite ka. Siguro natutuwa ka sapagkat yung iyong mga pagpapagal sa buhay na ito. Yung pagtatyaga, naging matapat ka sa iyong asawa, naging matapat ka sa iyong ministeryo, sa pagsisimba, hindi man ako napapansin ng aking leader o ng aking pastor. At the very least, God sees what I have been doing in my Christian journey. Ikaw ba yun? Pwede bang palakpakan mo ang Panginoon? Amen. Praise the Lord. O ikaw yung tao na kinakabahan sa mga sandaling ito sapagkat hindi alam ng iyong asawa ang iyong ginagawa. Hindi rin alam ng iyong leader at ang iyong mga kapwa Kristiyano na meron kang maliit na kasalanang itinatago. Pero nakakatakot sapagkat nakikita ng aking Panginoong Hesus through his eyes, with like a blazing fire. Kung ikaw yun, well, kailangan mo nang makinig mabuti. Of course, kung ikaw man ang nagtatapat sa Diyos, kailangan mo pa rin makinig. And those whose feet are like burnished bronze. Kumikinang ang kanyang mga paa katulad ng tatso. Ibig sabihin, ang bawat apakan ng ating Panginoon ay, of course, punong-puno ng anointing. At nagsabi pa niya sa sumunod na talata, sabi niya rito, I know your works, Church of Thyatira. I know your works, Christians. Of course, the letter was originally intended for the Church of Thyatira.
Pero ako po'y naniniwala na sa pagkakasulat na ito ng Panginoon at isinulat sa Biblia so that every single soul, every single Christian could read it and it could be, applicable to me and to you. Alam ko ang iyong mga pagpapagal, sabi niya rito, ang iyong pag-ibig, ang iyong paglilingkod, ang katapatan, at ang pagiging pasensyos. And as for your works, the last are more than the first. The Lord, through His blazing fire, the eyes like a blazing fire, kitang-kita pala ito ng Panginoong Diyos sa iyong buhay. Amen po ba tayo ron? Hindi lingid sa Panginoon ang iyong mga pagpapagal. Hindi lingid sa paningin ng Panginoon ang mga ginagawa ng Church of Thyatira. Almost perfect. Yung iyong Christian journey is almost perfect. Ay, hindi ko pa masabing napaka-perfecto sapagkat habang nandito ka sa lupa, you will never be perfect. Well, as if the Lord is saying, you are a dynamic Christian. Meron po ba nitong mga manggagawa ng ating iglesia? Pwede bang pakitaas ang kamay? Meron po ba rito? Ayan, nakikita niyo po sila. Ano po? Pwede bang magpalakpakan tayo sa Panginoon? You are a dynamic Christian. Meaning to say, hindi ka lamang nakaupo, wala pong masama kung nakaupo ka lang dyan, at naghihintay ka sa pagbabalik ng Panginoon. Ano po? Pero, mas maganda kung ikaw ay manggagawa ng Panginoon. You are a dynamic Christian. At nakikita ito ng Panginoon. If you are such, ang iyong pag-ibig, you are a loving Christian. Mapagmahal, mapagkalinga, at hindi ito nalilingid sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Ang iyong pagiging mapaglingkod na Kristiyano sa ating panahon. Loving Christian and, of course, enduring Christian. Dumaan ang pagsubok, dumaan ang mga bagyo, ihinububo ka na halos ng mga pagsubok sa buhay. Pero nanatili kang nakatayo at ipinagpapatuloy mo ang iyong paglilingkod sa Diyos. Alam ng Panginoon pala yun. Nakita pala ng Diyos. In fact, sinamahan ka ng Panginoon kaya ka nagtagumpay. Amen? Amen. Pwede ba natin punihin ang Panginoon? And the Lord will keep telling you, don't you know that as for your works, the last are more than the first. Yung mga nakalipas, yung ngayon ay mas mabuti kaysa sa nakalipas. Meaning to say, as a Christian, you are a growing Christian no matter how infinitesimally small ang yung pag-grow. Still you are growing. No matter what the quantity of that increment of your growth, still you are growing. Lumalago ang iyong pagiging Christian. At nakikita ng Panginoong Diyos yun. Yung iyong kahapon, yung ngayon mo, ay mas mabuti sa iyong kahapon. Kaya pala pag tinanong ka, kumusta ka na kapatid, sister, brother? Well, mabuti kaysa sa dati. Yan ba tayo, no? Mas mabuti ako ngayon kaysa sa dati sapagkat lumalagong Kristiyano. Purihin ang Panginoong Diyos. Amen. Amen. Kitang-kita ito ng Panginoong Diyos kung ganun ka kapatid. Alam yan ng Panginoon. At alam ng Diyos ang katapatan ng iglesia ng Thyatira. Almost perfect. Okay na sana. Kaya lang, there is the twist in the story. Ito po yung twist. That word, very important word. Nevertheless, kaya lang, wow, okay na, ang ganda na, kaya lang. Ano po yung kaya lang? I have this against you. You tolerate the woman, Jezebel. Oh, ang bigat ng salitang tolerate. Yung mamaya, malalaman natin itong ibig sabihin niya, ano? You tolerate that woman, Jezebel, who calls herself a prophet. By her teaching, she misleads my servants into sexual immorality and the eating of food sacrificed to idols. Pinapayagan mo.
No? Ano ba yung ibig sabihin ng to tolerate? No? When we say to tolerate, well, the meaning is, it is to allow. It means to give permission. Hindi ka naman ang gumagawa, no? Hindi ikaw yun. Pero nakikita mo, okay lang sa'yo. Yung mga maliliit na corruption, okay lang sa'yo, no? Yung pinayagan mo kasi, ayan. Yung pinabayaan mong gano'n na lang. Alam mo, ito yung pinaka-common term sa ating mga Kristiyano. Compromise. Maliit na kasalanan lang naman, okay lang naman yun. Konti-konting late, hindi mo kasalanan naman late, ano? Nag-uumpisa sa maliit na pagiging late hanggang sa ayaw na, no? With all due respect sa mga na-late ngayon, hindi ko alam. Hindi mo, kumbaga, you are not addressing that. Alam nyo, ang katotohanan sa Biblia, of course, it talks about the spirituality. Pero meron din po itong parallel truth in all aspects of life. In the physical realm, and even in science and in mathematics. Pag pinagbabawal or ina-address ng Panginoon ang salitang tolerance in the spiritual world, may katotohanan po yan, even in the science. Hindi pa ako scientist, no? Even in science, bigyan ko po kayo ng halimbawa. Sa agham, there should always be zero tolerance. Alright? Alam niyo po ba yung, balikan po natin ang ating elementary science. Are you familiar with NaCl? Siyempre. No? Ano pong ibig sabihin niya? No? Ang ibig sabihin pala niya, isang sodium at isang chlorine. Hindi po pwedeng tumoble ang chlorine at isang sodium. Or chlorine lang. Ako, mamamatay ka. Pag ang swimming pool ay puro chlorine, makakatulong, pero pag dinabihan mo, makakasama ng balat. Amen ba tayo? Yung sodium, maganda sa katawan. Pero pag pinagsama mo, perfect combination, it becomes what? A table salt. Hindi pwedeng dalawang chlorine, isang sodium, hindi yung table salt. There should be no tolerance. In science, yung totoo sa Biblia, totoo rin sa agham. Totoo rin, of course, sa mga ginagamit natin sa araw-araw. Alam niyo po kung ano yan, siyempre, diba? Dalawang hydrogen at isang oxygen. Part of it, of course. Hindi pwedeng dalawang oxygen at isang hydrogen. No tolerance or 1.5. Hindi pwede. Magkakaroon ng malaking problema. Amen po ba tayo? Of course, alam natin that it is a composition of water. Sa mathematics, magkakasundo ba tayo kung ano ang sagot sa 2 plus 2? Sino pong nagsabing 3.75 pwede na 25% lang naman? Hindi naman 25%. 0.25 lang naman. Payag kayo noon na ang sagot ay 3.75 or 3.95? Of course not. Because there should be no tolerance. Hello, nasusundan niyo po. Hello? Yung totoo sa Biblia, totoo rin sa siyensya, totoo rin sa mathematics, totoo rin sa ating pangangatawan, totoo rin sa ating mga behavior. Hindi pwedeng sumobra, hindi pwedeng kumulang. In math, there should also be no tolerance. Si Jezebel ang pinayagan ng iglesia ng Thyatira. Sino si Jezebel? She calls herself a prophet, and a prophet is the one who speaks for God. And this prophet, supposedly, her words must not contradict the word of God. Dapat hindi magko-contradict kung ano ang kanyang ipapahayag dapat mangyayari.
or dapat ang mga sinasabi niya ay hindi mag-contradict sa sinasabi ng Biblia. Ang sabi ni Jezebel, ang ipinapasok na espiritu ay sexual immorality and idolatry are okay. Okay lang yan. No problem. Konti-konti lang naman. Walang problema. No? Pero ang sabi ng Biblia, ang sabi ng Biblia ay 1 Corinthians chapter 6 verses 9 to 10. Do not be deceived, the brothers and sisters. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who have sex with men, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Tabi-tabi po. Kung kayong dalawa ay nagsasama, babae at lalaki, pero hindi kayo kasal, live in. Ang ganda ng, maring ang sambayan ng Pilipino, maring ang buong lipunan ay magsabing okay lang yan. Hanggat wala kayong tinatapakang tao, hanggat kayo'y nagmamahalan at kayo'y naglilive in. Kahit ano pang approval ang ibigay sa inyo ng mundo, pag pinuntahan nyo ang sinasabi ng Biblia, it will not inherit the kingdom of God. The Bible remains true. Totoo pa rin po yun. Amen po ba tayo? Pero ang nangyayari, pinapayagan ng ating lipunan, pinapayagan ng ating, minsan ay mga Kristiyano na rin, o even kahit na kayong dalawa ay nagmamahalan, parehong lalaki o parehong babae, with all due respect, we understand your struggle, we know your struggle, at hindi naman natutulog at alam din ng Diyos ang inyong struggle. In fact, there are spiritual leaders na nagkukondon ng ganitong mga pangyayari. Pumapayag, tolerating, okay lang. Ano pong sabi dito? Bago lang po ito, no? Yung nagkasal, hindi po noong unang panahon. The Master of Divinity, Reverend Father Crescencio Bayani, bestowed the sacrament of marriage on the homosexual couple named Albert and Rona on Tuesday. Look at the date, April 16, 2020. Nung una naman, nung mga unang hindi ganong malayo in the year of 1980s, talagang the moral, of course mababa ng moral ng mga tao ng panahon, pero higit na mataas ng panahon na yun kaysa ngayon. Hello. I do not want to contest or argue about that. Pero ito po yung katotohanan. At pinapayagan na rin ang ating malapit ng batas ang divorce. Kahit mag-agree tayo, kahit kailangan na ng ating panahon, kahit pa sabihin it's, high time to implement divorce, mananatiling totoo pa rin ang sinasabi ng Biblia that God hates divorce. Of course, maliban kapag ang mag-asawa ay may threat. Pwedeng paghiwalayin, no? Yung lalaki adik, yung babae biglang nananaksak. Ako, hirap mo kasama yun. They have to separate for a while. But it does not necessarily mean that either one of them or both of them could marry another man or woman. As the Bible says, of course, it is not my opinion, because my opinion will never matter in the spiritual truth. Only the Word of God. Hello? No? Kaya panalangin po ninyo na hindi po ito magkatotoo, sapagkat dalawang bansa na lamang a last man standing kasama po ang Pilipinas against the divorce. Pero mukhang mabibitiw na rin, mabubuhay na rin ang ating bansa at papayagan na rin ang divorce. Sapagkat paano para pa magsasama ang dalawang hindi na magkasundo,
Dalawang nagmamahalang sumumpa sa harap ng judge kung gusto mo. Huwag na sa harap ng pastor o sa harap ng Diyos. Sa judge na lang, nagsabi kang magsasama kami sa buhay at kamatayan. Magsasama kami sa hirap at ginawa, sakit at karamdaman at kalusugan. Pero kapag hindi na masaya, then file a divorce. Can you imagine that? No. Of course, I'm not trying to become holier than anybody else. What I am presenting to you only is the Word of God. I'm saying this with love. Now let me share with you the evils of tolerance. The compromises. Yung pinapayagan mo lang, okay lang, konti lang naman to, sa'yo na to, okay lang to, lagay na to, maliit lang naman. Number one, it will mislead you. Yung maliit, umpisa, ayan, lumalaki na. Hindi mo namamalayan. Nevertheless, balikan na po natin yung verse 20. I have this against you. You tolerate the woman Jezebel, who calls herself a prophet. By her teaching, misleads my servants into sexual immorality and the eating of food sacrificed to idols. Meaning to say, idolatry. Yung, okay lang naman yan. Marahil, ang syudad ng Thyatira ay nabuhay sa malayang pakikipag, sexual immorality, nabuhay ng prostitutes, being prostitutes, prostituting themselves. Pero nag-born again na eh. Ang hirap ng alisin ngayon sa gano'n na kanilang iniisip. Kaya pinapayagan. Most probably. Sabi ko nga, totoo sa spiritual, totoo rin sa lahat ng bagay. Alam nyo, sa maraming pagkakataon, kapag ang inyong bubong ay tumutulo, nang umpisa maliit lang yan. Tama po ba? Lalagyan mo lang ng basahan para ma-absorb ang bumabagsak na maliit na ulan. Pag hindi mo inayos, tumagal-tagal, maglalagay ka na ng tapo. Mababa. At pag hindi mo pa rin inayos, timba na yan. The letter on drum. Hanggang sa bumagsak ng iyong kisame. Totoo sa spiritual. Totoo sa physical. Ano, nalala ko po nung bago-bago pa po ang ating iglesia. Maakyat po ako dun sa security bank. Yung vision namin ay Vision 500 pala. At maliban po sa worship gathering, formal gathering, meron po kami mga mga fellowship, kape-kape, usapan, mga gano'n, mga men's fellowship, women's fellowship, mga gano'n lang. At ito si Pastor Anthony. Sino niyo po si Pastor Anthony? Of course, siya po ang ating senior pastor. During that time, habang nagkakakwentuhan, meron siya kakaibang expression. Alam niyo yung expression na yun? Walang joke. Yan. Dahil leader, dahil pastor, siya nagkagaya namin ng mga kapwa attendees, workers, no? So walang joke. Nagiging expression, normal na. At siyempre yun na alarm. Kasi diba, hindi lang walang Diyo na babanggit, minsan walang okay lang, maliit lang eh. Until, naisip niya pamahirap pag ito pinayagan natin. We are creating a church whose expression is walang Diyo and walang. Alam nyo, dahil doon, pinanganak ang salitang pambihira. Di ba kanya-kanya, di ba? So, pag ikaw ay natutuwa, pambihira, brother. Pambihira, sister. Yung magagala ka. Pag ikaw naman ay naiinis, pambihira ka naman eh. Ano din? Pero cute pa rin, di ba? Hindi siya masamang tingnan. And at the very least, nakapag-create tayo ng pambihirang iglesia. Palagpakan natin sa Panginoon. Praise the Lord. Kaya habang maliit, i-address.
whatever it is. Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Habang bata, ituwid. Pag ang bata, nakupitan ka dahil nagsasalita siya ng GAGO. Pag yan ay tumanda at marunong na mag-drive at kinat ng ibang driver, hindi na GAGO lang ang kanyang sisigaw. At kakaintindihan po tayo. Kailangan maintindihan natin ang salitang tolerance. That is why in our church, we create a culture of excellence. We're not perfect, of course we're not. And we will never be perfect. Habang nandito po tayo sa lupa. But at least we aspire excellence, even in the administration department. Nagre-recruit po ang admin, full-time workers. And as they step in, we create a culture of excellence. Hearts to serve. Even in worship. Yung nag-worship dito sa ating name, baka akala nyo kanina lang sila tumayo. Days before, they have been practicing. They are doing their best just to worship the Lord with excellence. Yung mga taga-outreach, di ba magpalakpakan ng mga taga-outreach dito? Praise the Lord. Bagamat pilit natin pinagaganda ang ating iglesia, we still believe that outside is beautiful. Tatadoon ko ang kaluluwang kailangang maranasan ng excellence ni Lord. Even in the relationship department, even in the discipleship department, we create a culture of excellence. Hindi pa pwedeng maging leader, manggagawa, with all due respect to them, if you do not understand what Trinity is, you do not understand what sacrifice is, you do not understand what giving is, we create a culture of excellence. The evils of tolerance, it will lead you to suffering. It will mislead you and now you will suffer. Sabi niya sa verse 22, so I will cast her, Jezebel, on a bed of suffering, and I will make those who commit adultery with her suffer intensely. May bunga, may mangyayari sa pumapayag sa maliliit na kamalian hanggang sa lumaki ng lumaki. I remember David was or is still being called as the man after God's own heart. Once upon a time, this King David was walking. He got up from his bed and walked around on the roof of the palace. Yung matagumpay na si David, payapa na ang kanyang bayan, ang kanyang mga batalyon ay nakikipagdigma para manatiling payapa ang kanyang bansang Israel. Minsan ay lumalakad-lakad siya sa ibabaw ng bubong. And from that roof, he saw a woman bathing. Tolerance number 1. Nakita niyang babaeng naliligo, and yet pinayagan niya ang kanyang sariling mag-enjoy ang kanyang mga mata. A man after God's own heart. And of course, kaya siya nag-enjoy because the woman was very beautiful. But Sheba was bathing and she was very beautiful. And David sent someone to find out about her. The man said, she is Bathsheba, the daughter of Eliam, and the wife of Uriah the Hittite. Tolerance number 2. Alam mo na may asawa At yung asawa hindi ikaw. May nagmamay-ari, at ang nagmamay-ari hindi ikaw. And still, pinapayagan niya yung kanyang, akala niya ay maliit na, parang okay lang. Nasusundan niyo po. David, the man after God's own heart. Then David sent messengers to get her. She came to him. And
I'm saying this with sadness. He slept with her. Yung umpisa ay patingin-tingin, tinitigan, nilapitan, at ngayon, kasama niya nang gumagawa ng kasalanan. The man after God's own heart. Ano ba mangyayari? Siyempre, eto yun. Then she went back home. The woman conceived and sent word to David, saying, I am pregnant. Nabunga na, Haring David. Ang iyong pagpapabaya, ang iyong compromise, ang iyong tolerance na binibigay sa kasalanan na maliliit hanggang sa lumaki ng lumaki. And now, David is suffering, and that is why he wrote in the book of Psalm 51, sabi niya, have mercy on me, O God. Wala na siyang pupuntahan niya. After he was confronted by the prophet Nathan, you are the man, David, who is tolerating those small things. Now it become into full-blown. Hindi ba mahirap ang gagawin ko? Kaya sabi niya, ako'y kahabagan Diyos o aking Diyos. Saan pa siya pupunta? According to your unfailing love, according to your great compassion, blot out my transgressions. Verse 2, wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. Kaya di ba, Panginoon, hugasan mo ako. Inisin mo ako sa aking mga kasamaan, for I know my transgressions and my sin is always before me. Yung humihingi siya ng tawad sa Diyos, Panginoon, kahabagan mo. Tingnan niyo po yung suffering, ha? Yung kanyang dinaranas. Humihingi siya ng tawad, and yet the sin is, convicting him. Kinokonsensya siya ng kasalanan. Dalawang bagay. Kinokonsensya siya kasi ang sama-sama niya, ginawa niya yung mali, pinayagan niya sa kanyang buhay. Yung isang, ibig sabihin na the sin is over, is always before me, it would interpreted like this. Yung kasalanan hinihingi ko sa iyo ng tawad, Panginoon. Pamihira, ito rin ang nagpapaalala sa akin ng sarap na dulot ng kasalanan. Grabe. Hinihingi ko ng tawad, pero pamihira, every fiber of my flesh is longing for the sin that I have committed against you. Mabigat na. It is suffering. If you are really serious with your God. And David, as the man after God's own heart, was so serious in his God. And then number 3, it will lead to death. After suffering, it will lead you to death. James 1 chapter 15, then when desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, brings forth death. At alam natin kung ano nangyari kay Haring David. Ang sabi ng Panginoong Diyos, pinapatawad kita, pero ang mga susunod na hari na magbumula sa iyo ay laging hahawak ng tabak. And that is why up to this very moment, Israel is still waging war against the enemy of God. Balikan po natin ang panahon ni Elijah. Dito po buhay physically si Jezebel. What he did, then Elijah commanded them, seize the prophets of Baal, don't let anyone get away. They seized them, and Elijah had them brought down to the Kishon Valley, and he slaughtered them. Kinatay ni Elijah ang mga false prophets together with, all other false prophets. Of course, hindi ko naman sinasabing katayin nyo yung gumagawa ng kasalanan. What I'm trying to say is, yung mga maliliit na kasalanan hanggat kaya pang solusyonan, do it now. Yung mga maliliit at pangit na behavior, address it outright. Ay, kailan
naman nagiging okay ang tolerance? Ito po yun. Verse 21, I have given her time to repent of her immorality. Let them go back to God. Tsagain natin. Sino ba yung bumabalik sa Panginoon? Kung sino man siya, kung sino ka man, tatsagain ka ng Panginoon, pagbibigyan ka lagi ng Lord. Sapagkat mayaman ang biyaya ng Diyos. Samantalahin. That tolerance is very, very applicable. Ikaw ba ang kinakausap ng Diyos sa mga sandaling ito, kapatid? Ano ba ang saglit na yun po? At damahin natin ang presensya ng Diyos. And let us all be sensitive to the Word of God. If the Word of God, if the Holy Spirit is prompting you, I don't know who you are. Just remember, this church will never condemn you. Pero kahit kailan, the Lord and the church will never tolerate even the small sins, even the big sins. And if you are that person, at alam mo na dapat iayos ang mga ganitong bagay, pwede ba kitang ayayahan tumayo sapagkat ikaw ay naniniwala laging may tagumpay sa ating Panginoong Jesucristo. If you are that person, hallelujah. Hallelujah. Panginoon, nakita mo po ang iyong mga anak standing in front of you. Purihin ka namin at sasabihin at idideklara namin may tagumpay sa iyo, Panginoon Jesus. In the name of Jesus.